Magandang araw sa inyong lahat. Please like and subscribe to my YouTube channel. Frank Lawrence. Kabanata 36. Biglang may kumatok sa pinto niya noong sandaling iyon, at binuksan ni Frank ang pinto at nakita niya ang isang lalaking hindi niya kilala. Gayunpaman, halata sa suot niyang mamahaling suit na hindi siya isang ordinaryong tao, at mayroong isang malaking bodyguard na nakasuot ng itim sa likod niya. "Sino ka?" ang tanong ni Frank. Hindi nag-aksaya ng oras si Titus at agad siyang nagtanong, "Frank Lawrence." "Ako ang anak ni Gerald Simmons." Agad na naunawaan ni Frank kung bakit siya nandito. "Mukhang mas malala pa sa inaasahan ko ang kondisyon ng tatay mo." Agad na hiniblot ni Titus ang kanyang kolyar. "May ginawa ka sa kanya, hindi ba?" Maayos ang kalagayan ng kanyang ama sa kabila ng pagkakaroon niya ng sakit, ngunit bigla siyang naligay sa bingit ng kamatayan matapos niyang makilala ang binatang ito. Duda siya na inosente ang binatang ito. Ngumiti lamang si Frank. "Maraming iba't ibang sakit ang dinaramdam ng tatay mo, mula noong mapinsala ang kanyang dibdib noong kabataan niya. Mula noon ay malaki na ang posibilidad na lumala ito. Tsaka, kailangan ko lang itaas ang daliri ko at mamamatay na siya, bakit ko pa kailangang pahirapan ang sarili ko?" Pinag-isipan iyon ng matagal ni Titus bago siya nagsalita, "Sasama ka sakin para tulungan ang dad ko. Pwede mong hingi ng anumang gusto mo kapag napagaling mo siya, kung hindi, lulumpuhin kita, kahit na ano pa ang koneksyon mo kay Vicky Turnbull." Tumalim ang mga mata ni Frank. "Pinagbabantaan mo ba ako?" "Parang ganun na nga," ang seryosong sinabi ni Titus. Agad na kumilos si Frank, hinablot niya ang braso ni Titus, at pinihit niya ito, at agad itong na-dislocate mula sa kanyang balikat sa isang iglap. Habang nakatingin siya ng masama sa kanya, sinabi ni Frank na, "Ayaw ko na pinagbabantaan ako." "Anong? Sugurin mo siya." Inutusan ni Titus ang bodyguard, na agad namang nagpakawala ng isang suntok papunta sa mukha ni Frank. Sinalubong ito ni Frank gamit ng sarili niyang kamao. "Pow! Arg!" Napasigaw ang bodyguard, nadurog ang kanyang kamao at napaatras siya. Natulala si Titus sa nangyari. Si Governor Quill ang personal na pumili sa bodyguard na iyon. Ngunit sa kabila ng kanyang level, nadurog ng binata ang kamay ni Governor Quill gamit lang ang isang suntok. Muling humarap si Frank kay Titus noong sandaling iyon. Habang tinitingnan niya siya ng malamig. "Kung gusto mong iligtas ang tatay mo, sabihin mo sa kanya na puntahan niya ako. Wala ka sa posisyon para makipag-usap sakin." "Anong?" Bago pa matapos si Titus, sa kanyang sinasabi, pinalayas na siya ni Frank mula sa kanyang kwarto. Sa tabi ni Titus, maging ang bodyguard ay galit na galit. "Sir, ano na ang gagawin natin ngayon?" Nawawalan na rin ng pag-asa si Titus. Hihingin dapat nila ang tulong ni Frank upang pagalingin ang kanyang ama, ngunit nabigo sila at nabugbog lamang sila. "Umuwi na muna tayo. Masyadong mayabang ang buwisit na yun," ang sabi ni Titus. Samantala, sa bahay ni Gerald, dumating ang lahat ng VIP doon pagkatapos nilang marinig na malubha na ang kanyang kondisyon. Kabilang sa kanila si Kenny Sparks, ang master ng Skyblade Dojo, at si Norman Scheidt, at ang chief ng Commerce Guild ng Riverton. "Dan, wala na ba talaga tayong magagawa para iligtas si Gerald?" Nagtatanong lang si Norman. Umiling si Dan at sinabing, nabanggit ni MS Turnbull na kaya siyang pagalingin ni Frank Lawrence, gayunpaman, umalis si Titus upang hanapin siya. Nagulat si Norman. Yung batang yon na naman. Totoo ba ang sinabi niya, na may coronary artery disease si Gerald? Hindi ko alam. Muling umiling si Dan, napakasama ng kanyang loob. Nagbalik na si Master Titus. Isang tagapagsilbi ang nagsalita ng malakas noong sandaling iyon, na kumuha sa atensyon ng lahat. Kabanata 37. Agad na tumakbo papunta sa may pintuan ang lahat, ngunit hindi nila makita si Frank.
Tanging si Titus lamang ang nandoon, na nakahawak sa kanyang braso at gumgiwang habang nagmamadali siya pabalik. Titus, nasaan si Frank? Agad na nagtanong si Kenny. Wala. Sinabi ng mayabang na hayop na yon na napinsala ang dibdib ng tatay ko at malapit na siyang mamatay, galit na nagsalita si Titus. Gusto niyang personal na magpunta ang tatay ko sa kanya, makikipagtalo sana ako, pero dinoslocate niya ang balikat ko. Ano? Sumigaw sa galit si Kenny, napakayabang niya. Dadalhin ko siya dito ng mag-isa. Sandali lang. Biglang sumigaw si Dan at tumakbo siya palapit kay Titus, anong sinabi mo? Paano niya nalaman ang tungkol sa aksidente ng tatay mo noong bata pa siya? Nagulat si Titus. Hindi, puro kalokohan lang ang sinasabi niya. Walang nabanggit na gano'n ang tatay ko. Bumantong hininga si Dan. Yung totoo, nangyari talaga yon, pero ang pagkakaalam namin ay magaling na siya. Tsaka, kaming dalawa lang ang nakakaalam ng tungkol dito. Malabong malaman ito ni Vicky Turnbull. Nagpalitan ng tingin ang lahat. Ang sabi ni Norman habang nakasimangot, ibig sabihin ba nito na ang batang yun ay totoong kasing husay ng gaya ng sinasabi niya? Mukhang kailangan nating puntahan siya sa pagkakataong ito, nagdesisyon si Dan sa sandaling iyon at inutusan niya ang lahat na dalhin si Gerald sa Verdant Hotel upang makita si Frank. Nang makita na aalis sila, sumunod ang lahat ng mga bisita ni Gerald. Samantala, umalis sila Sean at Helen sa Turnbull Tower. Kakatapos lang nilang pirmahan ang kontrata para sa proyekto sa West City. Nakahinga ng maluwag si Helen habang pinagmamasdan niya ang kasunduan sa kanyang mga kamay. Nagpa-reserve ako sa Verdant Hotel, ang sabi ni Sean noong sandaling iyon. Ngayong nakuha na natin ang project, pwede mo nang tawagan si Peter at ang nanay mo para magdiwang tayo at magpahinga. Tumango si Helen. Oo. Sa wakas nakatapos na tayo. Totoong puro na lang siya trabaho nitong mga nakaraan at kailangan niya ng pahinga, kaya naman hindi niya tinanggihan ang kanyang imbitasyon. Noong pumunta sila sa Verdant Hotel, nandoon na sila Gina at Peter, at matagal na silang naghihintay sa kanila. At noong sandaling nakita ni Gina si Sean, agad niya siyang binati. Oh, Mr. Wesley. Salamat sa pagtulong mo sa amin na makuha ang West City Project. Masyado naman akong pinupuri, ang sabi ni Sean ng may pekeng kabab ang loob, nakapako ang kanyang mga mata kay Helen. Kaibigan ko si Helen. Dapat lang nagawin ko yun. Iyan ang katapatan, ang sabi ni Peter. Itinaas niya ang isang baso gamit ng isa niyang kamay dahil nakabenda ang isa pa niyang kamay. Para ito sa mabuting kalusugan mo, Mr. Wesley. Idinikit ni Sean ang baso niya sa kanyang baso at pareho nilang ininom ang kanilang inumin. Noong sandaling iyon, bumukas ang front entrance ng Verdant Hotel habang naglalakad papasok si Titus at ang iba pa niyang mga kasama. Isa itong nakakagulat na eksenang ikinatulala ni Sean at ng iba pa, iyon ang anak ni Gerald Simmons, ang Chief of General Affairs. Tumayo si Sean, nakahanda siyang batiin ng lalaki, ngunit nagulat siya nang makita niya ang iba pang mga tao sa likod ni Titus. Ito ang chief ng Commerce Guild ng Riverton, ang pinuno ng Skyblade Dojo, at si Gerald Simmons mismo na nakaupo sa isang wheelchair. Anong nangyayari? Bakit biglang pumunta ang mga bigati ng Riverton sa Verdant Hotel? Pagkatapos ay bumulong si Sean, parang may nakita akong pamilyar na mukha, babatiin ko lang siya. Hindi siya pinigilan ni Helen at ng iba pa. Kabanata 38. Nagtataka sila Peter, Gina, at Helen kung sino ang nakita ni Sean. Tumingin sila habang papunta si Sean sa malaking grupo ng mga tao sa may entrance, na sumisipsip ng parang isang mababang alipin. Namutla si Gina. Sino ang mga taong yun? Maging si Sean mismo ay iginagalang sila. Di nagtagal ay naningkit ang mga mata ni Helen. Hindi niya nakilala ang iba maliban sa isa, si Norman Scheidt.
Ang isa sa kanila ay ang chief ng Commerce Guild ng Riverton, ang sabi niya. Hindi ko nakilala yung iba. Mukhang inggit na inggit si Peter, kailan kaya niya makakasalamuha ang mga bigati ng gaya ng ginagawa ni Sean. Hey, bumantong hininga siya. Nakakausap pa niya ang chief ng Commerce Guild ng Riverton. Grabe, wow! Sumigaw sa tuwa si Gina at humarap siya kay Helen ng may seryosong tingin. Isa siyang espesyal na lalaki, nagagawa niyang makisalamuha sa mga bigatin. Nakikita mo ba kung gaano kalawak ang kanyang impluensya? Kailangan mo siyang makuha sa lalong madaling panahon. Walang masabi si Helen, tumigil ka na, Mom. Bakit? Hiwalay ka na sa asawa mo. Tama na. Tapusin na lang natin ito, kailangan ko nang bumalik sa opisina. Hindi pinansin ni Helen si Gina at nagsimula siyang kumain. Bumalik si Sean noong sandaling iyon, at agad na nagtanong si Gina, Mr. Wesley, sino ang mga taong yun? Mukhang malamlam ang itsura ni Sean. Iyon si Titus Simmons, ang anak ni Gerald Simmons, kasama niya ang chief ng Commerce Guild ng Riverton at ang master ng Skyblade Dojo, habang ang matandang lalaki ay ang may-ari ng Flora Hall. Mukhang mayroong malubhang karamdaman si Gerald Simmons at pumunta siya dito para makita ang isang napakahusay na manggagamot. Grabe, gulat na gulat si Gina. Kilala mo silang lahat, Mr. Wesley. Napakamot ng kanyang ulo si Sean, wala siyang kilala sa kanila maliban kay Titus. Gustong-gusto niyang makilala ang mga VVIP ng Riverton, ngunit masyadong abala si Titus sa sitwasyon ng kanyang ama at hindi siya huminto upang ipakilala siya sa kanila. Gayunpaman, nakangiti pa rin siya. Magkaibigan lang kami. Kahanga-hanga pa rin yun. Ang sabi ni Peter. Ni wala nga kaming kilala kahit isa sa kanila, napakalawak ng koneksyon mo. Gayunpaman, nakasimangot si Helen habang nag-iisip ng malalim. May malubhang karamdaman si Gerald Simmons. Maging ang pinuno ng Flora Hall ay hindi siya kayang tulungan. Kung ganun, sino ang pupuntahan nila? Umiling si Sean. Hindi ko alam. Pero mukhang wala ring magawa si Dan Zimmer. Nanlaki ang mga mata ni Helen. Mayroong ganun kahusay na tao sa Riverton. Gayunpaman, hindi na nila inintindi pa ang tungkol dito. Samantala, dumating si Titus at ang iba pa sa labas ng penthouse suite at muli silang kumatok sa pinto. Pasok, ang sabi ni Frank mula sa loob. Pumasok ang lahat sa loob at nakita nila si Frank na nakaupo sa isang rocking chair, habang masayang nagpapaaraw. Napakakalmado niya, ang nanggigigil na sinabi ni Titus. Mr. Lawrence. Nilampasan ni Dan si Titus, at binati niya si Frank. Humihingi ako ng tawad para kay Titus kung naging bastos siya. Sa katunayan, nandito kaming lahat para humingi ng tawad. Kalimutan na natin ang anumang mga pagkakaiba natin. Nakikiusap kami na iligtas mo si Mr. Simmons. Dahan-daang tumayo si Frank, at natawa siya habang pinagmamasdan niya ang grupo ng mga tao. Talaga, akala ko nandito kayong lahat para bugbugin ako. Tumawa si Dan. Napakapalabiro mo. Nag-aalala lang kaming lahat kay Gerald, pakiusap tulungan mo siya. Nanatili lamang nakatayo si Frank, habang nakalagay sa likod niya ang kanyang mga kamay. Walang problema doon, pero bakit ko naman gagawin yun? Hindi ba sinabi niya noon na hindi niya kailangan ng tulong ko? Kasi. Nagpalitan ng tingin si Dan at ang iba pa. Nagpunta sila doon sa pag-aakalang may pag-asa pa, ngunit hinayla sila ni Frank sa isang negosasyon. Kabanata 39. Sa inis niya, nagsalita si Titus sa galit, magkano ba ang gusto mo? Kaya ka naming bayaran, sabihin mo lang ang halaga. Sumanghal si Frank. Walang halaga sa akin ang pera. Kung ganun, anong gusto mo? Ang tanong ni Norman, mayroong tao sa mundo na ayaw ng pera. Kalokohan. Isang Myriad Hue Snow Lotus mula sa Sky Peak, ang sagot ni Frank, o isang Radiant Panacea Cup ng South Sea. Mayroon ba kayo ng mga ito?
Anong? Ang parehong mga bagay na binanggit ni Frank ay mas bihira pa kaysa sa ginto. Lilipas ang buong buhay ng mga tao nang hindi nakikita ang mga ito, lalo na ang makuha ang mga ito. Wala ako ng alinman sa mga ito, ang sagot ni Titus. Pero gamutin mo ang tatay ko, at gagawin ko ang lahat ng makakaya ko para makuha ang mga ito. Binibigyan mo ba ako ng isang IOU? Ang tanong ni Frank. Hindi namin makukuha ang mga ito agad-agad, ang paliwanag ni Titus. Hindi mo ba kami pwedeng bigyan ng oras? Sa sandaling iyon, tumingin si Dan kay Gerald, na polala ng polala ang kondisyon. Kapag nagpatuloy ito, baka patay na siya bago pa makatulong si Frank. Humakbang siya paarap, at sinabing, Mr. Lawrence, wala sakin ang mga sangkap sa medisina na hinihingi mo. Pero ang establishmento ko, ang Flora Hall, ay mayroong mahabang kasaysayan sa Riverton. Ipinagmamalaki namin ang mga pambihirang materyales, at kapag pinagaling mo si Mr. Simmons, maaari mong kunin ang anumang gusto mo mula sa amin ng walang bayad. Lumingon ang lahat kay Dan, nagulat sila sa sinabi ng matanda. Kasunod nito ay tinapik ni Titus ang kanyang dibdib. At babayaran namin ang anumang sangkap na kakailanganin ni Mr. Lawrence, Mr. Zimmer. Tumango si Dan at humarap siya kay Frank. Mr. Lawrence, ito na ang lahat ng mayroon kami. Pakiusap patawarin mo kami sa ginawa namin noon at tulungan mo si Mr. Simmons. Kuntentong tumango si Frank, iyon mismo ang gusto niyang marinig. Inilabas niya ang gamot na ginawa niya, at ihinagas niya ito kay Dan, na samalo dito. Ano ito? Gulat na gulat siyang nagtanong. Isang Icor pill, ipainom mo ito kay Mr. Simmons, at tuluyan siyang gagaling. Ano? Sa pamamagitan lang ng maliit na gamot na yan. Hindi makapaniwala si Kenny. Pwede niyo itong ibalik sakin kung ayaw niyong maniwala sakin, ang sagot ni Frank. Naniniwala kami sa'yo, paulit-ulit na tumango si Dan. Takot na takot siya na baka bawiin ni Frank ang gamot. Nagmadali siyang lumapit kay Gerald, pinainom niya ang gamot sa kanya at tahimik siyang naghintay. Kalmadong bumalik si Frank sa kanyang upuan, habang nagpapalakad-lakad naman si Titus habang naghihintay siya gaya ng iba niyang mga kasama. Pagkaraan ng isang oras, bumalik ang kulay sa mukha ni Gerald. Hanggang sa bigla siyang samuka ng itim na dugo. Dad! Sumigaw si Titus, takot na takot siya at lumingon siya kay Frank. Hoy, anong nangyayari sa dad ko? Sinasabi ko na nga ba manluloko ka? Sumigaw si Kenny. Nakahanda siyang sugurin si Frank. Biglang sumigaw si Gerald mula sa likod nila, tigil. Lumingon si Kenny, nagulat siya. Mr. Simmons. Anong? Dahan-dahang tumatayo si Gerald, at halos lumuwa ang mga mata ni Titus habang pinagmamasdan niya ang kanyang ama, Dad. Gayunpaman, huminga ng malalim si Gerald. Makikita ang kapanatagan sa kanyang mukha, dahil ngayon lang naging ganito kagaan ang pakiramdam niya. Sa sandaling iyon mismo, nakumbinsi siya na mayroon siyang coronary artery disease. Kabanata 40. Ang sarap nito sa pakiramdam. Ang sabi ni Gerald habang naglalakad siya palapit kay Frank at yumuko siya. Mr. Lawrence, humihingi ako ng paumanhin sa kakitiran ng isip ko noon. Malaki ang naging kasalanan ko sa iyo. Walang problema doon, Mr. Simmons, kalmadong sumagot si Frank. Ginagawa ko lang ang tungkulin ko bilang isang manggagamot. Talino at kabutihan, isa kang mabuting ehemplo sa henerasyon mo. Masayang humalaklak si Gerald at inilabas niya ang isang debit card. Mayroon itong lamang 5 milyon, ituring mo itong isang munting regalo mula sa akin. Umiling si Frank. Si Mr. Zimmer na ang nagbayad para sa'yo. Nang marinig niya na nabanggit ang kanyang pangalan, naiilang nang umiti si Dan. Ikinalulungkot ko na muntik nang mamatay si Gerald dahil sa kakulangan ko ng kakayahan. Maswerte kami na nakilala ka namin, Mr. Lawrence.
Bigla siyang nasabik, iniisip niya na maaari niyang gayahin ang anumang teknik na gagamitin ni Frank upang gamutin si Gerald, ngunit nagawa ng lalaki ang hindi niya kayang gawin sa pamamagitan lamang ng isang gamot. Anong klaseng gamot yun? Hindi lang siya ang nag-iisip ng ganun, interesado rin sila Kenny at Norman sa gamot na iyon, at para bang nagliliyab ang kanilang mga tingin. Kapag nagawa nilang i-mass-produce ang gamot na iyon, malaki ang kikitain nila. Sa sandaling iyon, pinagsabihan ni Gerald si Dan. Hindi, Dan. Wala ako dito kung hindi dahil sa'yo. Pagkatapos, muli siyang humarap kay Frank, Mr. Lawrence, utang ko sa'yo ang buhay ko. Lapitan mo lang ako kung may kailangan ka, gagawin ko ang lahat ng makakaya ko upang gawin ito. Tumango si Frank. Nagkwentuhan sila pagkatapos nito, at tinanggihan ni Frank ang imbitasyon ni Gerald para sa isang handaan. Gayunpaman, bago umalis ang lahat, tinanong ni Kenny ang katanungan na kanina pa gumugulo sa kanya. Mr. Lawrence, may pangalan ba ang gamot na ginamit mo? Ang Icor pill, ang sagot ni Frank. At ang recipe. Sunod na nagtanong si Norman. Biglang sumimangot si Frank, puno ng pagdududa ang kanyang tingin. Agad na nagpaliwanag si Norman, pakiusap huwag mong masamain ang sinabi ko. Sa tingin ko isa itong napakahusay na gamot na makakatulong sa napakaraming tao kapag nagawa itong i-mass-produce. Isa itong sekretong recipe, isang family legacy, ang sabi ni Frank. Pakiusap huwag na kayong magtanong. Gawa sa dugo niya ang gamot. Imposible itong i-mass-produce. Ngumiti si Norman. Kung ganun, hindi na kami magtatanong. Pagkatapos nito, nagpaalam na ang lahat at umalis sa penthouse suite, subalit nagmadali si Kenny papunta sa tabi ni Gerald. Mr. Simmons, maraming mga hindi matukoy na karamdaman ang mga bigatin sa Kapitolyo at naghihingalo na sila gaya mo. Malaki ang kinabukasan natin kapag nakuha natin ang recipe ng gamot. Tumango si Norman sa tabi niya. Tama yun, Mr. Simmons. Dapat subukan mong kumbansihin si Mr. Lawrence. Nagdalawang isip sandali si Gerald bago niya sinabi na, kalimutan niyo yun. Recipe yun ng pamilya niya. Kung gusto niya itong isikreto, hindi ko siya tatanungin. Pagkatapos nito, naglakad siya papunta sa elevator. Nagpalitan ng tingin sila Norman at Kenny, ngunit nanatili silang tahimik at sumunod sila kay Gerald. Pagkatapos niyang ihatid paalis ang mga bisita niya. Magpapahinga pa lang sana si Frank nang tumawag si Vicky. Mukhang utang na loob ni Gerald Simmons ang buhay niya sa iyo pagkatapos ng araw na ito, Mr. Lawrence. Hindi yun mangyayari kung hindi dahil sa iyo, ang sagot ni Frank. Tumawa si Vicky. Oo, at kung wala ka, patay na sana siya. Oo nga pala, dumating na ang Wonder Root. Ikaw ba ang pupunta dito sa bahay para kunin ito, o ipapadala ko na lang ito sa iyo? Natuwa si Frank sa mga salitang iyon. Ako na ang kukuha. Malaki ang nakasalalay dito, at kapag nakuha niya ng mas maaga ang Wonder Root, mas mabuti ito. Thank you so much for listening to my Pinoy novel story.